is faithfulness of the Lord. Diba? Salamat sa Panginoon, narito ka ngayon dahil niloob ng Diyos. No? Nakakatuwa kahapon yung practice nila. Kompleto, kahit mga beginner sila, at least nag-move sila. No? Talagang it's in favor of the Lord. Bago yun, gusto kong i-welcome yung presence ng ni John Lenel Nietes. No? Pwede taas. I-welcome lang po kayo. Yeah. Amen. Purihan ng Panginoon. Purihan ng Diyos. Maribel Medrano. Praise be the name. Medrano. Si Athena Francesca. Ang hirap basahin ng glory to God. Good morning. At si Nelson Nietes. Yan. Every time tuwing umaga, bago sila mag-start, nagpe-pray kami doon, napapag-usapan namin yung family. Yung experience niya. Grabe yung pagmamahal niya. Kaya sabi niya nga kasi yun yung kasi sa kanyang dinaanan, almost 20 years, nandun niya ginugol yung buong buhay niya sa network, seaman. Pero sabi ko, maybe God has a better plan for you. Diba? Sa ating lahat. Dahil ang topic natin, ang tema natin ngayon is about love. Pero bago yon, love is about the gospel of Christ. Amen. The ultimate sacrificial demonstrations of love is in the power of the cross. The glory of the power of the cross. Wala nang hihigit pa sa ultimatum na demonstration ng pag-ibig ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. The gospel. Kaya lagi kong binabanggit sa atin, gusto ko magkaroon ng impartation, yung purpose ng Diyos sa buhay po natin. Yung tinatakbo natin, yung ating vision to reach out every people, nation, community, regardless of religious background, through the saving grace sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Yung ating mission, nagwi-witness po tayo sa kabutihan po ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, sapagkat tayo'y bunga ng pag-ibig ng Diyos, kaya tayo narito. Amen? Sabi rin na, witnessing, Christ-centered church by evangelizing, discipling, building communities, being the salt and the light of the nation. Amen? Yun po yung kabuuan ng total na pagmamahal ng Diyos. Yung ating vertical relationship to God, yung ating horizontal ministry relationship to our brethren, and our ministry to the world. Because God so loved the world. Yun po yung dahilan. Amen? Kaya tayo bilang isang Kristiyano, anong dahilan ng buhay mo? Ikaw ay bunga ng pag-ibig ng Diyos bago ka pa ipanganak. Sabi ron, before you were born in your mother's womb, I know you and I set you apart for a purpose. I created you for my glory. Diba? Yun po yung kasi pag-ibig ang pag-uusapan, hindi mauubos ang topic about love. Pero as a Christian, ano ba ang tunay na definition ng pag-ibig? Maraming uri ng pag-ibig, no? Marami yan. Define lang natin yung tatlo. Yung agape love is the unconditional love of God. Pero ang pag-ibig ng tao, laging may kondisyon. You're expecting in return. Pero ang pag-ibig ng Diyos, we don't deserve to receive His grace and mercy. But He allows begotten Son Jesus to die in the cross, in your place, in my place. Hallelujah. Kaya talagang magandang namnamin natin. Yung Phileo love, it is the brotherly love. But mostly, ang love ng tao ay akala nila love pero lust pala. Pagmamahal doon sa makamundo. Salamat, di ba expected na darating sila Jen dito, no? Mukhang may utang na yata. Kasama pa yung aking apo. Purihin po ang Panginoon na nakakagalak, no? Pero naiwan sila Joy, no? Sila Mark. Purihin ang Panginoon. Kasi, yan din ang nais ng Diyos sa atin, di ba? Loving God and loving people. Yung ating
core values sa babae. Commitment. Love is a commitment. It's not feeling alone. Sa commitment, may obedience. Sa obedience, yung responsibility. Sa responsibility, yung endurance. Kailangan tayo ay maging matyaga, maging matatag. Kasi yung letter B is victorious living. We are more than conqueror. Understanding ano ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Tapos yung letter A is authority of the Bible. Letter L is loving God and loving people. Yung letter U is unity in the Spirit. Letter E is about encouragement. And letter S is about spiritual gifts na nagamit po natin. Kaya si Andre, si Andre? Ayun si Andre. Talagang bagamat mahihain si Andre, pero tinanggap niya yung hamon dahil sa tawag ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Yun po yung purpose. At dito, kahapon sa mga bata, kahit hindi ako gaano sa bata, pero kahit mga matagal na, may kanta ron yung sa The love of Jesus, sweet and wonderful, the love of Jesus, sweet and wonderful, the love of Jesus, sweet and wonderful, oh, wonderful love. Diba, kahit na grabe yung ulan, grabe yung putik, tapos sabi ron, higher than the mountain, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, oh, wonderful love. Amen. Talagang love is in action. Kahapon birthday ni Pastor Jomar, talagang grabe. Lagari ang ating senior pastor together with Brother Philip, no? And company. Yun yung pag-ibig, may action. Diba? Sabi sa 1 John 3:18, do not merely love in words but in action. Diba? Sa atin, ito yung tema natin for the whole month. Sabi nga, ang ebidensya ng love, sabi ron, if you love me, you will obey my commands. Diba? Hindi pwede na mahal mo pero di ka naman sumusunod. Sinasaway mo naman. Contradict ko yun. And without humility, you cannot obey God. Kasi yung sarili mo ang igigit mo. Amen? Hallelujah. Sabi dito, ang ating tekstong gagamitin is sa Ephesians. Sa dami ng verse, nalito ko rito, pero dito na lang sa Ephesians. Sabi rito sa Ephesians, chapter 3, verse 16, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you. He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts, upang manatili, manahan sa inyong puso si Kristo, through faith. And I pray that you, being rooted and established in love. Yan. Yun yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pananalangin. Naglalaan siya ng oras para ipanalangin. And I pray that you, being rooted and established in love. Verse 18, may have power together with all the saints to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Verse 20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is working within us. And let the Lord will bless the reading of His word. Si Pablo, kahit ano pang nararanasan, pinagdadaanan niya, hindi nawawaglit sa isipan niya, ipag-pray ang kanyang kapwa. The congregation, the family. Diba? Kasi yun yung kabuuan ng kautusan. Love is the fulfillment, is the ultimate fulfillment of the law. Inaatasan po tayo. Hindi lang tuwing Christmas, tuwing Valentine's Day, tuwing birthday mo. Every day is a daily walk of faith and obedience and caring and loving and praying for one another.
Amen? Yun yung nais niya manatili maghari sa ating puso. Sapagkat marami tayong kakaharapin po. Kaya nga, sa kabila ng ating negligence, shortcomings, we don't deserve to receive the grace of God, pero minahal na tayo ng lubusan. Kaya ito pinamangatan kong, how deep is your love? Gaano ba? Hindi po si Bigis ha? How deep is your love? Gaano kalalim kalawak ang pag-ibig mo? Mapatutunayan po natin yan. Pag bumahaba, hindi ka natutuloy kasi hanggang natuhod na yung baha o hanggang baywang, di ba? Nais ng Diyos na sa atin, tayo ay lumawak sa ating ugnayan, sa ating relasyon, sa ating pananampalataya, grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sabi nga rito, for many, sa marami, love is just a word, a passing praise, a brief emotion. Parang salita lang, di ba? Pero hindi maramdaman, pinapadama po natin ito. Pinatutunayan po ito sa pamamagitan ng pag-abot po natin sa ating kapwa. Amen? Kahit na umuulan or whatever circumstances sa buhay natin, di laging maganda. But we keep on praying and loving one another. Amen? And that is action in love. Diba? Kaya yung ating senior pastor, lagi lang goyan. Wala siyang negative. Very optimistic. At yung ating mga kasama, nandiyan lang na nagpapaalala sa atin. Because we care and love for each other. Diba sabi doon sa Peter, because cast all your cares unto Jesus, because Jesus cares. Kaya po sa umagang ito, unawain po natin mabuti. Sabi rito, for many love is just a word, a passing praise, a brief emotion, damdamin lang sa kanila, na-attract ka lang, pag-ibig na sa kanila yon. Lumilipas yon, minsan moody tayo, minsan wala tayo sa mood. Ang tao nagsasawa, nagbabago, lumilipas, kumukupas yung pag-ibig ng tao. Pagdating ng mahabang panahon, nawawala na. Di ba? Pero ang pag-ibig ng Diyos, sabi ron, nananatili. The steadfast love of the Lord never ceases. Laging bago. Laging bago sa bawat araw, sa bawat umaga. Amen? Lagi pong bago. Yung inawit natin kanina, through the cross. Ay, thank you. Tigas ng ulo, no? Kasi binibigay na kanina, ayaw pang kunin. Purihin po ang Panginoon. Ang Lord lagi siyang gumagawa ng way sa bawat sitwasyon po natin, sa anumang sirkumstansya ng buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang pag magandang nangyayari sa iyo. Di ba? Kahit ikaw na ang pinakamasama, pinakamalupit, kaya kanyang mahalin. Sapagkat His love for us, unconditional, unfailing. Amen? Tayo ba kaya nating mahalin yung ating kapwa? Di ba? Di ka lang nabati, galit ka na. No? Talagang, Sabi rito, through the cross, yan. Yung inaawit natin na kanina in Christ alone, the glory of the cross, the glory and the power of love. What happened to the cross? At the cross, the gospel was open to all people. Minsan natin maintindihan, ano ba nangyari din sa cross? Yan yung pinakamalalim, the ultimate sacrificial of demonstration of God's love. Pinatunayan niya. Ano ba meron doon sa cross? So the cross revealed Jesus' glory by having all people come to Him alone for salvation. There is no salvation outside of faith in Jesus' death for our sins. Sa Israel, they reject the Messiah.
So the gospel now is open to the Gentiles. Naging laganap na po dun sa lahat ang kaligtasan. Di ba? That is the power of the cross. The glory and the power of the cross is the power of love. Amen. Amen. It's the symbol and the message of love and salvation. Bakit? Meron pa bang hihigit doon? Namatay siya sa lugar mo. He don't deserve to die like a hardened criminal. But siya naging sumpa. For him without sin became sin, that we might have the righteousness of God. Namatay, inilibing, upang sa kanyang kamatayan, ikaw at ako'y mabuhay. Sa pananampalataya sa kanya. And the assurance of salvation. Amen? Hallelujah. Sabi rito, kahapon, pinipili kong kantahin yung we are the reason. Kaya hindi ko makaya taas. Naalala ko si Jende, nag-special numbers, anong kinanta niya yan. We are the reason for giving me life. You are the reason. Jesus suffered and died. You are the reason. Kaya hindi ko makaya taas. Talaga nga, kasi sa akin kasi, ginagawa ko, nag-worship muna ako. To invite the presence of God, na madama mo yung pagyakap niya, talagang, di ba, yun naman yung natin sa pagsamba eh. Katagpuin tayo eh. The dwelling presence of the Lord is present in yung presence niya ay present sa ating pagtitipon in our holy assembly. We are hunger and longing for God to satisfy our soul, to fill our emptiness. Sapagkat wala namang anumang bagay sa ibabaw ng mundo ang magpupuno sa kakulangan po ng tao. Amen? It will satisfy our soul. Sabi rito, we must live, you are the reason. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang bawat sa atin ay bunga ng pag-ibig ng Diyos. Niloob niya. Sa kanyang pag-ibig sa atin, bago niya nilikha ang tao, lahat ng bagay na kailangan ng tao ay una niyang nilikha. Hindi kanya nilikha para pagpalain ka, kasi pinagpala ka na. Amen. Nilikha ka niya dahil para mahalin ka niya. Di ba? Hindi sa anong pamambagay. Pinili ka niya. Hindi dahil magaling ka, marunong ka. Dahil meron siyang layunin sa iyong buhay. Because God's plan and love for your life endures forever. Amen. Sabi ng awit 138 verse 8. Yun po yung kanyang sinabi. Pag-ibig ang dahilan bakit tayo narito sa mundo ngayon. Amen? At sabi rito, live a life of love. Live a life of love. Yung biblical love, ano ba yung biblical love? Agape love is defined, agape love, ang biblical love is defined as a sacrificial action oriented commitment to the well-being of others. Hindi pala ito tumutukoy para sa iyo lang. Being a Christian is not about yourself. It is about to the Lord at sa iyong kapwa. Diba sabi niya, love that God above all, with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your might, diba? And love your neighbors as you love yourself. Diba? Sabi niya rito, sacrificial. Define as a sacrificial, action-oriented commitment to the well-being of others, modeled by Christ's ultimate sacrifice. It is not a mere emotion. Diba? Hindi ito yung na-attract ka lang, na naging attracted sa iyo yung tao, love ng tawag mo ron. Hindi po ganun yun. But a conscious decision to serve. Love does no harm. Pag mahal mo isang tao, hindi ka gagawa ng isang bagay na ikasisira niya. Diba? Does no harm. That is why the ultimate fulfillment of the law is love. Yun kasi ang nagbubuo. Kasi this is the love letter. Ang Biblia, ang sulat ng pag-ibig ng Diyos, ang dahilan ng lahat ng bagay. Through the Bible, naintindihan mo ang iyong pinagmulan, your origin. Saan ba ako nagmula?
And then you will understand your identity. Sino nga ba ako kay Kristo? Sa Ephesians din, sabi ron prayer ni Paul, understanding who you are in Christ, what you have in Him, what the hope of His glory, what the riches of His inheritance, and the exceeding greatness of His power. Diba? Through the manual, the Word of God, you will know your origin, pinagmulan mo, your identity, your purpose, and your destiny. Ano ba ang katapusan ng lahat ng ito? Remember that your life is just a preparation for eternity, for the next life. We will have a grand reunion in the kingdom of God sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya, to those who believe in the Lord Jesus Christ. Because salvation ay pagmamahal ng Diyos. Salvation is the finished work of Christ in the cross of Calvary, in the cross of love. Ang kaligtasan ay doon lamang matatagpuan sa tinapos na gawain ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. And that is love. Pwedeng may mag-alay ng pag-ibig sa isang taong matuwid. Pwede mong ibigay. Pero sa tulad nating makasalanan, kaya mo bang ialay ang buhay mo? Siguro wala pang gumawa nun, di ba? Sabi ron, kung ang minamahal mo lang yung nagmamahal sa iyo, anong pinagkaiba mo sa makasalanan? Kaya rin nilang magmahal sa nagmamahal sa kanila. But it's an amazing to be a Christian, to love even those who are unlovable. Amen. Doon sa kapitbahay mo na linis ka ng linis, ng basura, pagising mo, meron na namang basura. Di ba? Paano mo aanuhin kaya yung ganon? O baka gagantihan mo rin, tatambakan mo rin mas maraming basura. Di ba? Kaya yung, ito talaga, kung uunawain mo, ang Biblia. Kasi akala ko dati ang pag-ibig, selfish lang tayo. Di ba? Selfish. Yung pala, selfless. Selfless pala. Love is not self-seeking. Hindi para makasarili. Hindi laging iniisip mo yung kapakanan mo ng iyong sarili. Diba? Sa Philippians 2, lagi nakamarka sa akin yon. Sabi ron, meron ka bang nadaramang pagmamalasakit sa iyong kapwa? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu? Then, maghari sa iyong pag-ibig. Pagdating sa verse 3 and 4, huwag kang gagawa ng ano pa mong bagay sa pagnanais na matanyag. But in everything, not only for your own interest, but for the interest of the other people. Amen. Sipin mo, hindi yung sarili niya. Pero tayo, it's me first eh. Di ba? Bago yung iba, it's me first. Wala namang masamang mahalin mo yung sarili. Pero bilang isang Kristyano, love is respect. Tinitignan mo din. Ito bang gagawin ko? Ano bang epekto nito sa aking kapwa? Di ba? Kaya kahapon, for the glory of God, allow me to say these things. No? Birthday ni Pastor Jomar. Kala ko si Pastora ang nag-ano nun. Yung pala, bahagi rin ng pasasalamat ni Sister Let. Di ba? Siguro wala namang masama din kung magpasalamat. And that is love. Di ba? Hindi naman binroadcast yun. Pero kailangan, nandun yung pagpapakita din ng pag-ibig sa ating kapwa. Hindi lang naman din sa pera ito yung pagmamalasakit, yung pag-aalala mo sa Kanya. That is love. Amen? Yung po yun, sabi niya, imitate me. Tularan ninyo ako kung paano nagpapakumbaba. Kaya for me, the evidence of love is obedience. Diba? Sabi ron, if you love me, you will obey my commands. And without humility, you cannot truly obey. Nagawa ng Panginoong Yesus na magpakumbaba. Diba? Hindi niya inalintana ang pagkakapantay niya dun sa Diyos. Sabi ng Philippians 2, 5-6, bagkos sinubad niya. Hindi yung pagka-Diyos niya, kundi yung katangian niya bilang isang Diyos. Nagkatawang tao siya, naging masunurin hanggang sa kamatayan dun sa krus ng Kalbaryo. That is why binigyan siya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. There is something above in the name of Jesus. Amen. There is power, there is healing to overcome. Amen? Amen. Kaya dito, sabi rito, modeled by Christ's ultimate sacrifice. It is not a mere emotion,
but a conscious decision to serve, forgive, and love unconditionally, fulfilling God's law and serving as the primary evidence of knowing God. Kasi ang tunay na ligtas, pag natanggap mo yung kaligtasan, ang unang mararamdaman mo sa puso mo ay ibahagi ang gospel. Amen. Sapagkat may pagnanais ka na mga taong nakakausap mo ay matanggap nila yung kaligtasan. And that is the gospel of love. Diba? The gospel of hope, the gospel of salvation, the gospel of forgiveness. Kaya love always hope. Ang pag-ibig ay laging may pag-asa. Love never fails. Love is patient. Hallelujah. Talagang kung babasahin natin ang Bible at uunawain mong mabuti, ito ay magkakaroon ng kapangyarihan sa ating buhay. Ito yung tema natin regarding what love is all about. Love is an action, not just a feeling. Yung binanggit ko kanina, 1 John 3:18, sabi ron, brethren, do not merely love in words, but in action. Yun po yun. Yung pagpunta mo, yung pag-abot mo sa Diyos at sa iyong kapwa. Ang konsepto po nito, the biblical love is doing what is best for another, regardless of cause. Regardless of cause. Diba? The biblical love is doing what is best for another, regardless of cause. Kahapon hindi din madali yun, no? Biyahe rito, umuulan, traffic, tas special delivery pa doon sa sitio, yung insulator, no? Tapos dadali pa doon sa, that is love, that is the action of love. Amen? Yung mga simpleng bagay or whatever it is, na ginawa mo na mula sa iyong puso. That is love. Yan ang susuriin sa atin ng Diyos pagdating ng panahon. It is done in love or it is done na meron kang ibang hidden agenda. Diba? Pero love is in action, love is on the air. Diba? Na ginawa po natin yun. Love as a command. Sapagkat nais ng Panginoon na makilala ang kanyang iglesia na nagmamahalan. Dito po sa lugar natin, sa Jerusalem natin, sa South 2, meron na pong reflection ng love dito. Marami ng feedback, marami ng nagtatanong din dito. Ano ba yan? Ba't yung ba ginagawa yan? Para saan ba yan? Diba? Na yung simpleng pag-abot sa mga tao. Kaya na-amaze din sila kasi para ka lang gumagastos ka na sa tingin mo, may balik ba sa akin to? Panalo ba ako rito? Di ba? Pero sa Panginoon, lagi kang panalo. Amen? You will gain through loss. You will gain through loss. Yun ang prinsipyo ng Diyos. At hindi papayag ang Diyos na malalampasan mo siya. Di ba? Sa giving, you cannot outgive God. Hindi mo malalampasan, mahigitan po ang Diyos. Yung oras, yung panahon na binigay mo, kahit hindi na-appreciate, kahit walang balik sa'yo, pero sa Panginoon, hindi po baliwala yun. Diba? Na talagang, para ka lang nagdeposito ng pera sa bangko, pag kailangan mo mag-withdraw, nandun yun. Not only all the time, financial needs. Diba? Physical. Kaya nga yung aking prayer sa atin, breakthrough. Physically, financially, spiritually, emotionally. Diba? Breakthrough through healing. Kay Sister Alice, no? Talagang may mga prayer ako sa bawat isa sa atin. Kaya tayo huwag tayong mapagod. Yun ang ginagawa ni Pablo. Hindi siya napapagod. Sabi niya, lagi ko kayong naaalala sa aking panalangin. Diba? Na maintindihan natin yung mga insight, yung kalooban, yung plano ng Diyos every day. Isipin mo, nakakulong ka nung sinulat niya po yun, siya'y nakakulong. Pero ganun grabe yung pagmamahal po ng Diyos. Amen? Yan. Yung key points niya po rito is, it's a choice to serve even when emotions are absent. Diba? Minsan, sobrang nakakapagod, parang tinatamad ka pa, pero
Ito yung ibig sabihin ni Pablo. I had been obligated in a sense of accountability. Kahit napapagod ka, puyat ka, nauobliga kang bumangon sapagkat may tawag ng responsibility. Si Pablo, sinasabi niya ito, I have been obligated, di ba? And sense of accountability. Kung kaya't hindi siya nahihiya, I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation of those who believe. Amen. Dahil yung pagpapagal niya, ikaw tayo nagsisilbing paa, nagsisilbing kamay, nagsisilbing bibig, para abutin ang ating kapwa. And that is love. At di mo may babahagi ito kung di mo naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Amen? We don't deserve to receive the grace of God. Lahat tayo may mga issue sa buhay po natin. Amen? But sabi ron, God's love is not limited by your limitation. Amen? Naniniwala ba kayo ron? Amen. That God's love is not limited by your limitation. Alam ng Diyos yung limitasyon ng kakayahan natin, yung kahinaan po natin. Pero dito sa verse na ito, sa verse 20, sabi niya, sa Diyos na makagagawa ng higit sa lahat ng bagay na kaya mong hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na nasa atin. Amen. Alam ng Diyos kung ano nasa puso mo. Alam ng Diyos yung pag-aalala mo. Sharing namin nila Nelson, para tuloy na pag-practice ko si Nelson. Pati sila Sister Lisa, usap kami. Sabi niya, saan verse ba yun? Philippians 4:6 and 7. Do not worry about so many things. Huwag kang mag-alala, mabalisa sa anong pamambagay. Sa halip, hingin mo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. That is faith. Wala pa sa kamay mo, nagpapasalamat ka na. Sapagkat nananalig ka sa iyong puso na gagawin ito ng Diyos para sa iyo. Panalangin may pasasalamat at ang di malirip, the peace that passeth all understanding. Ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at isipan. Amen? Yung bang na-experience mo yun na dati talaga ang init na ng ulo mo, ano ka na. Pero nung nabasa mo itong medicine na ito, di ba? 3 times a day, pinagbubulay-bulay mo, papasalamat ka na kagad. Kahit hindi magandang pangyayari sa buhay natin, sabi ng Biblia, all things work together for good to them that love God, who are called according to His good purpose. May purpose pala ang Diyos, bakit niya pinayagan lahat ng mga bagay na ito. Para magtiwala ka, hindi sa kakayahan mo, kundi magtiwala ka para doon sa Diyos. Amen. Diba? Yung aking apo, yan si Beric, yung panganay, tsaka itong napaka-super talagang nagtatumbling, no? Yan, pag umuwi ako dun sa amin. Kasi, hindi man magsalita, mararamdaman mo yung absence ng biological father nila. Ang prayer ko, Lord, you have said, you will be the father, Lord, to the fatherless. Hindi madali yung dinadaanan ng aking anak. Nag-iisa siya na tumataguyod. Pero binibigyan niya rin ng oras at panahon. Kahit gipit siya doon sa kanyang schedule. And that is love in action. Tayong lahat. Not only to our family, but we have a sense of responsibility and accountability. Amen? That is the purpose kasi lilipas ang buhay na ito eh. May lang tong buhay na ito. Di ba? Yung topic namin ni Pastor Jomar nung nagpunta kami sa Imos, yung babae, 22 years siya sa Israel. Kapag patayo ng bahay. Yung topic ko, 5 facts about life. Na ang buhay natin, sabi ron sa Psalms 90, yamang itong buhay, may ikling oras lang, tuluan tayong mamuhay ng may karunungan. Tapos yung pangalawa, that our time here on earth is limited. Limited ang oras natin dito sa mundo. And yung the facts ng katotohanan na ang lahat ay itinakda mamatay.
Merong time. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. That is why the gospel of Christ is so urgent. Kasi pag binasa mo yung John 3:18, wag lang John 3:16, diretso mo yung basa sa 3:17 at 3:18. Sabi ron, di ba? Naparito siya. Hindi para parusahan ng tao, kundi para iligtas. But to those, sa mga hindi sumasampalataya, nasa kahatulan na. Because they reject the author of life. Amen? Yun po yung dahilan bakit natin dinadala ang gospel. Because the gospel is the symbol of love. Amen? Hallelujah. Kaya po napakahalaga. And the message of the gospel is love. Bakit natin ginagawa ito? Magse-celebrate na tayo ng 6 na taong celebration. Ang daming pinagdaanan. Love hurts. Nasasaktan tayo. Talagang maraming nangyayari sa ating mga buhay. Pero nananatili tayo sa pagmamahal ng Diyos. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? 10:50 na pala. The source and nature of love. The concept. God is love. 1 John 4:8. All true love originates from Him. Ang pag-ibig ay hindi nagmula sa atin. Ito ay nagmula doon sa Diyos. Kung paano ang pananampalataya, di ba? Sabi raw na, faith does not originate from us. Faith originates from the Word of God. That is why we need to share the gospel. Sa Romans 10:30, sabi raw, whosoever shall call upon the name of the Lord will be saved. Pero paano sila maliligtas kung walang nangangaral? Paano may nangangaral kung walang isinugo? Paano may susugo kung walang nagbibigay para sa Panginoon? Amen? Hindi po ito kawalan, hindi tayo mawawalan. Ito mo, pinapa-adapt sa atin na maski yung mga estudyante, may baon kang 10 piso, bigay mo yung piso. Matrain sila, di ba? Kasi napaparangalan ng Diyos eh. Sabi ng Proverbs 3:9, di ba? Honor me with your wealth. Nagbibigay tayo para maparangalan po ang Diyos. Amen? Natitrain tayo. That is why you will gain through loss. Kasi ang concept natin eh, wala na nga eh, magbibigay ka pa. Hindi po ganon. Ang concept ng Panginoon, magtanim ka, nagbigay ka. Di ba? And that it will return to you 1,000-fold. Amen? Sapagkat in-express mo yung pagmamahal mo sa Diyos. Yan. Kaya nga yung sa 1 John, sa Roma 5:5, because He first loved us. Kaya yung madalas kong bagitin, yung pagtitiis natin, bahagi ng pagmamahal yan. Diba? Sa pagmamahal, ito ay nagbibuild ng karakter. Sa karakter, it builds sa perseverance. Diba? Nagiging matyaga ka, nagiging matatag ka, hindi ka nawawala ng pag-asa, laging may pag-asa sa pag-ibig, sa pagmamahal ng Diyos, at sa pag-asa ay ang pag-ibig, sapagkat sabi ng Romans 5:5, binuhos ng Espiritu Santo ang pag-ibig sa puso ng bawat isa sa atin. Amen. Amen? Kaya madali sa atin magpatawad. Pero sa sarili natin, it's not our nature to forgive, but because of God's love, that He pour out the Spirit of love sa atin, nagagawa natin magpatawad. Amen? Nagiging madali para sa atin. Love is a gift, not a natural human trait. It is a sacrificial and selfless. Selfless. Hindi yung sarili mo lagi ang iniisip mo, ang inuuna mo. Love is not self-seeking sa 1 Corinthians 13, di ba? And the concept, love is patient, kind, and selfless, not self-seeking. Love is the greatest virtue, enduring all circumstances and reflecting God's character. Naalala ko doon sa aklat ng Peter, sabi na, idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kabanalan sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapwa, sa pagmamalasakit sa kapwa ay ang pagmamahal.
Amen? Yung po yun eh. Kaya, if you are truly saved, marunong kang magmahal. Sa pagmamahal ay you will make yourself available in the ministry of the Lord. Kasi ang responsibility natin, we need to have a vertical relationship to the Lord. That is our first ministry. Second, yung horizontal relationship natin to our brethren. At yung pangatlo, ministry to the world. Amen? Kaya po, yung ating mga training, inspiration po namin kayo. Kagalakan namin na kayo ay nagagamit. Diba? Sa Gentry nga doon sa Bella Vista, yung mga dating mahihain ngayon, walang hiya na sila mag-preach. Ibig sabihin, with boldness na sila ngayon. Diba? Kaya kanina natuwa ako, nakita ko si Andre. Diba? Bagamat mahihain siya si Andre na talagang matipid siya, soft-spoken siya. Pero nandun siya, is more than willing na magamit. Amen? Ganon din ang bawat isa po sa atin. Diba? Talagang yung ating worship pag Wednesday, no? Na kahit minsan parang may lakad, yung isa nagmamadali, may ibiyahin ng Cubao. Di ba? Pero nandun sila. Talagang nakakatawa. Okay. May lakad ka, bakit? Nagmamadali ka yata. Di ba? Pero ang nakikita ko yung deepest desire ninyo eh. Di ba? Na umawit sa Panginoon. Amen? Yeah. The goal of love. The goal of love is to imitate Christ. The concept, Christians are called to love others in the same way Christ loved them. Yan. Siguro di ko na ito tatapusin, ano? I will end in this chapter sa John 21. Noong ang mga Kristiyano, sila Pedro, ay bumalik, nag-backslide sila. O bumalik sa dati nilang pamumuhay. Nagsama pa siya ng ibang mga kasama. Tinanong siya, "O Pedro, saan ka pupunta?" "Mangingisda." Ibig sabihin, kailangan maghanap buhay. Di ba? So, ang nangyari, wala silang nahuli. Di ba? Pero nung nagkaroon sila ng encounter sa Panginoon, nakahuli sila 153 malalaking isda. Pero paano nakipag-niig ang Panginoon sa kanila? Sinumbatan ba siya? Hindi po. Nakipag-fellowship. They devoted himself in the fellowship of the brethren. Di ba? Parang tayo, di ba? Ang ating tema, unity in Christ. Napakasarap pagmasdan na sama-sama tayo. Di ba? Pati yung mga taga-apayo, kasama natin, nakakatuwa. Grupo kami ron, kumain kami talaga doon, di ba? Hindi namin nauubos yung cake. Talagang, grabe, hanggang kaninang umaga, binabanatan pa namin. Purihin ng Panginoon, di ba? Ang sarap tignan yung ganun di ba? Unity in Christ. Si Pedro, after the fellowship, nag-almusal sila. Eto na, pumasok na. Magaling sa diplomasya ang Panginoong Yesus Hindi kanya sinumbatan. Sabi niya, masarap, nag-almusal tayo, pintuhan. Banding sila. Pero ang tanong na, Peter, do you love me more than this? Yes, of course, Lord, I love you. Kaya nga nandito ako Diba? Talagang with boldness sa sumagot Diba? Pero nung una, sabi niya, Lord, kahit anong mangyari, hindi kita tatalikuran over my dead body. Pero nung akto na meron ng pag-uusig, sumusunod siya but with the distance. Malayo na ang kanyang pagsunod. Minsan tayo ganun. Konting problema sa buhay natin, ayaw na tayo. Diba? Nanlalamig na tayo, frozen na yung mga puso natin sa Panginoon. Diba? With the distance na, malayo na yung distance. Diba? Pero nung una, Lord, over my dead body. Pero hindi siya sinumbatan. Sabi sa kanya, do you love me more than this? Yes, of course. I know that you love me. I know that you love me. That I love you. Feed my flocks. Pakainin mo ang aking mga tupa. Diba? Tayo, as a family, minahal tayo ng Diyos. We need to share the love of God. Diba? Hindi lang ito literal na pagkain, kundi yung gospel, yung pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Maging sa sityo,
Naku, buti nila, meron akong kundi baka wala na akong buhok ngayon. Di ba? Grabe po ron, talagang purihin ng Panginoon. Ngayon sabi ko, mag-focus tayo. Kung 15 tayong umaattend, o 12, bawat isa. Di 24 na tayo, o 30 tayo, isa lang. Yun yung binigay na challenge sa atin ni Pastora. 1 year din natin magawa, di ba? Umaraw ka, minsan pinapagalitan ako, o yung losartan mo, yung amlodipin mo. Lagi nagpapaalala sa akin, yung payong mo, yung tubig mo. I-check pa kung nakainom ka na ba, pakita mo sa akin. Wala pang tiwala. Minom na ako ng losartan, di ba? And that is love to remind us, kasi meron tayong obligasyon sa bawat isa. Sabi ni Peter, yes Lord, you know that I love you. O pakanin mo. Una, lagaan. Pakanin mo. Pangatlong tanong pa rin, nakaka-insulto na, di ba? Ano ba ito si Pastora? Kulit naman ito. Sinabi na susunod kami, di ba? Minsan in words lang, di ba? Ano bang tinutukoy? Ano bang pinupunto rito ng Panginoon kay Pedro? Di ba? Kaya mo bang mahalin ako ng higit pa rito? Di ba? Can you give your life? Can you surrender your life? Di ba? That is a disciple. Being a disciple, nagmamahal siya ng ibig sabihin. Limutin mo ang ukol sa iyong sarili. Take up your cross and follow me. Marami tayong cross na dalahin sa buhay na ito. But you cannot able to do it alone. We need the presence of God sa ating mga buhay. Amen. Kaya sa umagang ito, anuman yung ating kinakaharap, anuman yung iniatang na responsibility sa bawat isa sa atin, to our family, patuloy po natin silang ipanalangin, patuloy natin ibigay yung oras din sa kanila. Because, sabi ron na ni Rick Warren, life lived with love. Diba? Sabi ron, the best expression of love is time. The best expression of time is now. Because tomorrow might be too late. Tumayo po tayong lahat sa umagang ito. Bago po tayo manalangin, just one worship song before I pray. Any worship song?